May mga sandaling ang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Para kay Amara Ara de la Cruz, iyon ang sandaling ito. Nakatayo siya sa gitna ng silid ng kanyang kapatid, napapalibutan ng katahimikang parang kumakain sa hangin. Ang puting-puting wedding gown ni Lara ay nakasabit sa isang manikin sa gilid, kumikinang sa sinag ng araw na tumatago sa bintana, tila isang multo ng pangakong hindi matutupad. Perpekto ang pagkakaayos ng kama, hindi nagalaw. Ang baukwet ng mga puting rosas ay nasa ibabaw ng tokador, ang mga talulot nito ay nagsisimula ng malanta. Lahat ay naroon, maliban sa pinakamahalagang piyesa. Maliban kay Lara. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Ara. Hindi. Hindi maaari. Hindi sa araw na ito. Hindi sa araw na ililigtas sana ng kasal na ito ang lahat sa kanila. Biglang nabasag ang katahimikan ng malalakas at sunod-sunod na katok sa pinto, sinundan ng nag-aalalang boses ng kanilang ina. Lara! Anak! Buksan mo ang pinto. Mahuhuli ka na sa sarili mong kasal. Napatakbo si Ara sa pinto at binuksan iyon. Sumalubong sa kanya ang namumutlang mukha ng kanyang ina, si Aling Marisol, ang mga mata nito'y puno ng pag-aalalang malapit ng maging takot. Ara! Nasaan ang kapatid mo? Kanina ko pa siya kinakatok, hindi sumasagot. Hindi makasagot si Ara. Iginilid lang niya ang kanyang katawan para ipakita sa ina ang laman ng silid, isang silid na perpekto, ngunit walang laman. Walang nobya. Ang pag-asa sa mukha ni Aling Marisol ay unti-unting napalitan ng pagkataranta. Lara! Nasaan ka, anak? Pumasok ito sa silid, sinisipat ang bawat sulok, maging sa ilalim ng kama, na tila ba naglalaro lang ng taguan ang dalaga. Lara, hindi ito oras ng pagbibiro. Bumalik ang tingin ni Ara sa salamin kung saan nakalagay ang mga pabango ni Lara. May isang maliit na sobrang puti na nakasuksok sa gilid nito. Nanginginig ang kamay na kinuha niya iyon. Pangalan niya ang nakasulat. Ate Ara. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang kapatid. 2 pangungusap lang ang laman. Patawarin mo ako, ate. Hindi ko kaya. Bawat salita ay parang punyal na bumaon sa puso ni Ara. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata, ang namumuong bara sa kanyang lalamunan. Ipinakita niya ang sulat sa kanilang ina. Sa pagbasa nito, isang mahinang tunog ang kumawala sa lalamunan ni Aling Marisol bago ito nawala ng balanse. Hindi. Nasalo siya ng asawa niyang si Mang Ben na kararating lang din na alarma sa sigaw niya. Anong nangyayari dito? Tanong ng kanilang ama bago napatingin sa sulat na hawak ni Ara at sa asawang hinimatay sa kanyang mga braso. Nang maintindihan niya ang lahat, ang matikas na tindig ng kanyang ama ay unti-unting gumuho. Naging isang malaking kaguluhan ang lahat. May mga tumawag ng tulong. Inasikaso nila ang kanilang ina. Ngunit para kay Ara, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Nakatitig lang siya sa wedding gown, ang simbolo ng kanilang pag-asa, na ngayon ay mukha ng simbolo ng kanilang kapahamakan. Ang kasal na ito ang tanging paraan para masalba ang kanilang negosyo, ang kanilang hasyenda, ang dangal ng pamilya de la Cruz. At ngayon, nawala na ang lahat dahil sa isang sulat. Pagkatapos ng ilang sandali, nang medyo mahimasmasan na ang kanyang ina, lumapit sa kanya si Mang Ben ang kanyang ama, isang lalaking kilala sa kanyang pagiging matatag at hindi matinag, ay may luha sa mga mata. Hinawakan nito ang mga kamay ni Ara. Ara anak ko di. Basag ang boses nito. Alam kong hindi tama ang hihilingin ko. Alam kong hindi ito makatarungan pero ikaw na lang ang pag-asa natin. Napakurap si Ara, hindi makapaniwala sa naririnig. Itay, anong ibig ninyong sabihin? Tumingin si Mang Ben sa wedding gown, pagkatapos ay muling tumingin kay Ara. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo na kailanman ay hindi pa niya nakita. Anak, iligtas mo ang pamilya natin. Pakiusap. Hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag. Naintindihan ni Ara ang bigat ng hinihiling ng kanyang ama. Hinihiling nitong isakripisyo niya ang sarili niyang buhay para sa kanila. Hinihiling nitong siya ang pumalit. Siya ang maging nobya. Parang may humigpit sa kanyang dibdib, naubusan siya ng hangin. Tumingin siya sa mukha ng kanyang ama, sa kanyang inang umiiyak ng tahimik sa isang silya. Nakita niya ang kanilang kahihiyan, ang kanilang pagkasira.
Sa buong buhay niya, si Lara ang bituin, ang prinsesa. Siya naman, si Ara, ang laging nasa anino, ang tagasalo, ang tagapag-ayos ng mga gusot. At ngayon, sa pinakamalaking gusot ng kanilang buhay, sa kanya na naman sila umaasa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tumango siya ng dahan-dahan, isang pagtanggap na parang pumipila sa kanyang kaluluwa. Ang pagsusuot ng wedding gown ni Lara ay parang pagsusuot ng balat ng ibang tao. Masyadong masikip sa dibdib, masyadong magara para sa simpleng tulad niya. Habang inaayos siya ng makeup artist, nakatingin lang siya sa kanyang refleksyon sa salamin, ngunit hindi niya makilala ang babaeng naroon. Ang babaeng may peking ngiti at mga matang walang buhay. Ang babaeng papunta sa sarili niyang bitayan. Ang paglalakad sa pasilyo ng simbahan ang pinakamahabang paglalakbay sa buhay ni Ara. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Naririnig niya ang mga bulungan ng mga bisita, ang kanilang mga nagtatakang tingin. Sino ang babaeng ito? Nasaan si Lara? Ngunit wala siyang lakas na pansinin sila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa lalaking naghihintay sa dulo ng altar. Si Marco Valderrama, ang SEC ng Valderrama Corporation. Ang lalaking dapat ay pakakasalan ng kapatid niya. Ang lalaking lihim niyang minahal mula sa malayo, sa mga pagkakataong nakikita niya ito sa mga social gatherings, mga pagkakataong hindi man lang siya nito napapansin. Nang sa wakas ay makarating siya sa altar at iangat niya ang kanyang paningin, sumalubong sa kanya ang mga mata ni Marco. At sa isang iglap, lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Ara ay nadurog. Wala roong pag-unawa. Wala roong kaluwagan. Ang nandoon ay isang malamig na tingin, parang yelo na tumusok sa kanyang puso. Nakita niya ang pagkagulat, ang pagkalito, at higit sa lahat, ang galit na sinisikap nitong itago. Para sa lalaking ito, isa lamang siyang malaking insulto. Isang hamak na kapalit. Nagsimula ang seremonya. Bawat salita ng pari ay parang ingailang sa tainga ni Ara. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matalim na titig ni Marco sa kanyang tagiliran. Hanggang sa dumating ang sandaling kinatatakutan ng lahat. Marco Valderrama, sabi ng pari, tinatanggap mo ba si Amara bilang iyong may bahay, upang mahalin at alagaan, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, hanggang sa kamatayan? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong simbahan. Ang lahat ay naghihintay. Hindi kumibo si Marco. Hindi siya tumitingin sa pari. Nakatitig siya ng diretsyo kay Ara, ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang walang hanggan. Naramdaman ni Ara ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ito na ba iyon? Ang sandali kung saan ipapahiya sila sa harap ng buong mundo. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, dahan-dahang yumuko si Marco, ang kanyang mga labi ay malapit sa tainga ni Ara. At sa isang boses na malamig at puno ng pagbabanta, isang bulong na para lamang sa kanya, sinabi nito ang kanyang sagot. Wala kang karapatang tumanggi. Tandaan mo iyan. Ang sagot ni Marco sa pari ay isang mahinang opo, ngunit ang bulong niya kay Ara ang siyang umalinggaw sa buong pagkatao nito. Iyon ay hindi isang pangako ng pagmamahal, kundi isang hatol. Isang paalala kung ano ang tunay niyang posisyon sa kasal na ito, isang bihag na walang karapatang tumakas. Ang pagtatapos ng seremonya ay mabilis at malabo. May mga palakpakan, may mga pagbati na walang sinseridad, may mga ngiting hindi umabot sa mata. Ang tanging malinaw sa isip ni Marco ay ang pakiramdam ng matinding kahihiyan. Ang pamilya Valderrama, isang pangalang kasing tibay ng bakal, ay ginawang katatawanan sa harap ng alta sosyedad. Ang perpektong nobya, si Lara, ay pinalitan ng isang kapatid na hindi niya kilala, isang babaeng may mga matang puno ng kalungkutan na tila ba pasanin nito ang buong mundo. Sa loob ng mamahaling sasakyan palayo sa simbahan, walang nagsasalita. Si Ara ay nakayuko sa kanyang gilid, ang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan, na para bang takot siyang gumawa ng kahit anong ingay. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng mga non-sinabing salita at sama ng loob. Para kay Marco, ang bawat segundong kasama niya ang babaeng ito ay isang insulto sa kanyang talino at sa kanyang kakayahang kontrolin ang lahat. Hindi na niya natiis. Mula sa kanyang tabi, kinuha niya ang isang manipis na folder na inihanda ng kanyang abogado kanina lang, sa gitna ng kaguluhan. Walang emosyon niyang inihagis iyon sa kandungan ni Ara. Napaigtad si Ara sa biglaang kilos.
Tumingin siya sa folder, pagkatapos ay kay Marco, ang mga mata ay nagtatanong. Basahin mo, utos ni Marco, ang boses ay kasing lamig ng aircon sa loob ng sasakyan. Yan ang mga patakaran ng kasal na to, walang labis, walang kulang. Hindi niya kailangang tingnan si Ara para malaman ang reaksyon nito. Alam niyang ito ang nararapat. Kailangan niyang itatag ang mga pader sa pagitan nila mula pa sa simula. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Ara ang folder. Bumungad sa kanya ang mga salitang nakalimbag sa itim at puti, marriage agreement. Kasunduan sa pag-aasawa. Binasa niya ang mga unang talata. Isa itong kasunduang legal at hindi emosyonal. Ang dalawang partido ay mananatiling kasal sa loob ng hindi bababa sa 2 taon para sa kapakanan ng negosyo at imahe ng pamilya. Walang anumang romantikong ugnayan ang inaasahan. Mananatili sa magkahiwalay na silid. Walang pisikal na kontak maliban kung kinakailangan sa mga pampublikong okasyon. Bawat salita ay parang sampal. Isa siyang empleyado, hindi asawa. Ito ang kanyang kontrata. Pagdating nila sa mansyon ng mga Valderrama, isang malawak na estrukturang gawa sa salamin at semento na tila isang modernong palasyo, ang lamig sa pagitan nila ay lalo pang lumala. Sumalubong sa kanila sa may malaking pinto si Doña Elvira Valderrama, ang ina ni Marco. Nakasuot ito ng eleganteng itim na bestida, na tila ba galing ito sa isang burol at hindi sa kasal ng sarili niyang anak. Ang kanyang mga mata, nakaparehong-kapareho ng kay Marco, ay sinuri si Ara mula ulo hanggang paa, na maihalong pandidiri. So, ito na pala ang kapalit, sabi ni Doña Elvira, ang bawat pantig ay puno ng pang-insulto. Mom, mariing sabi ni Marco, isang babala sa kanyang tono. Ngunit hindi nagpatinag ang matanda. Mumiti ito ng matamis, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Halika na't kumain. Ayokong masayang ang lahat ng inihanda para sana kay Lara. Ang sinasadyang pagbanggit sa pangalan ng kapatid ni Ara ay isang laso na idinisenyo para saktan siya. Ang hapunan ay isang pagpapahirap. Si Ara ay nakaupo sa tapat ni Marco sa isang napakahabang mesa na kaya sigurong pakainin ang 20 tao. Si Doña Elvira ay walang tigil sa kanyang mga patutsada. Kinu-question niya ang pinanggalingan ni Ara, ang kanyang pinag-aralan, maging ang paraan niya ng paghawak sa kubyertos. Sa probinsya, tinuturuan ba kayong gumamit ng tamang tinidor para sa isda? Hija, tanong nito, ang salitang hija ay tunog banyaga at mapanukso. Tinitiis lang ni Ara ang lahat. Si Marco naman ay nanatiling tahimik, kumakain na parang wala siyang naririnig, ngunit ang pagtiim ng kanyang panga ay nagsasabing alam niya ang bawat salitang binibitawan ng kanyang ina. Para sa kanya, ang katahimikang ito ay isang paraan ng pagdistansya. Problema ito ni Ara, hindi niya. Pagkatapos ng walang katapusang hapunan, personal na inihatid ni Marco si Ara sa magiging silid nito. Huminto sila sa harap ng isang pinto sa kanang bahagi ng pasilyo. Sa kaliwa, ilang metro lang ang layo, ay ang isa pang pinto, ang silid ni Marco. Ito ang mundo mo, sabi ni Marco, itinuturo ang pinto sa harap ni Ara. Pagkatapos ay itinuro niya ang sariling pinto. Yan ang mundo ko. Huwag na huwag mong tatawirin ang linya. Walang emosyon siyang tinalikuran at pumasok sa kanyang silid, iniwan si Ara na nakatayo mag-isa sa pasilyo. Dahan-dahang pinihit ni Ara ang seradura at pumasok sa kanyang mundo. Isa itong malawak at magandang silid, ngunit malamig at walang buhay. Parang isang mamahaling hotel room na walang personal na gamit. Ito ang kanyang magiging kulungan sa susunod na 2 taon. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila sumisigaw ng katotohanang hindi siya kabilang dito. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo, narinig niya ang mga boses mula sa library sa ibaba. Boses ni Marco at ni Doña Elvira. Dahil sa pag-usisa, dahan-dahan siyang lumapit, sapat lang para marinig ang pinag-uusapan nila. Hindi ako makapaniwalang pumayag ka sa kahibangang ito, Marco, galit na sabi ni Doña Elvira. Isang babaeng walang modo, walang pinag-aralan. Anong sasabihin ng mga kaibigan ko? Ng mga business partners natin? Kailangan nating panindigan ang kasal na to, Mom. Para sa V-Resorts deal. Alam nyo yan, sagot ni Marco, pagod ang boses. Isang matalim na tawa ang narinig ni Ara. Deal? Kung ganoon, siguraduhin mong may pakinabang ang babaeng yan.
Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Bigyan mo ako ng apo sa loob ng 1 taon, Marco. Isang tagapagmana. Kung hindi, ako mismo ang magpapalaya sa babaeng yan palabas ng pamamahay na ito. Natigilan si Ara. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang buong katawan. Isang apo. Paano? Paanong mangyayari iyon gayong ang kasunduan nila ay walang pisikal na kontak? Napahawak siya sa kontratang naiwan niya sa kanyang silid. Ang asawang papel. Biglang bumukas ang pinto ng library. Mabilis na nagtago si Ara sa isang malaking florera sa gilid. Lumabas si Marco, mukhang mas pagod at mas problemado kaysa kanina. Hindi siya napansin nito. Nang masigurong wala na ito, dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at sumandal dito, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Nakulong siya. Nakakulong siya sa pagitan ng isang kasunduang yelo at isang demandang apoy. Nasa gitna siya ng 2 Valderrama at pareho siyang sisirain ng mga ito sa magkaibang paraan. Ang mga araw sa mansyon ng mga Valderrama ay naging isang walang kulay na rutina para kay Ara. Gigising siya sa isang silid na parang hindi kanya, kakain ng agahan sa isang mesang napakalaki para sa 3 tao, at titiisin ang mga matatalim na tingin at salita ni Doña Elvira na parang mga mumunting karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao sa buong maghapon. Ang kanyang buhay ay naging isang sining ng pagiging invisible, ng pagliit para magkasya sa isang mundong hindi siya tinatanggap. Ang kasunduan nila ni Marco ay isang pader na yelo sa pagitan nila, malamig, matibay at hindi matitinag. Ngunit kahit ang pinakamatigas na yelo ay maaaring magkaroon ng bitak. Nagsimula ito sa isang malaking pagtitipon ng kumpanya, isang gala na idinaos para sa mga investor ng Valderrama Corporation. Napilitan si Ara na dumalo bilang asawa ni Marco, isang palamuti sa braso nito. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na bestida na tila naglalaho sa gitna ng karangyaan ng paligid. Habang si Marco ay abala sa pakikipag-usap sa mga importanteng tao, naiwan si Ara sa isang tabi, tahimik na nagmamasid. Doon niya napansin ang tensyon sa pagitan ni Marco at ng isang importanteng investor na Hapon, si Ing Itanaka. Hindi maintindihan ni Ara ang lahat ng pinag-uusapan nila, ngunit kitang-kita niya ang pagkunot ng noo at pag-iling ni Ing Itanaka. Narinig niya ang mga salitang tikulang sa puso, walang kaluluwa. Lumapit si Ara ng bahagya, sapat lang para marinig na ang tinutukoy pala nila ay ang panukalang disenyo para sa isang bagong resort. Masyadong moderno, masyadong malamig, sabi ng interpreter ni Ing Itanaka. Biglang naalala ni Ara ang kanyang maliit na coffee shop sa Batangas. Naalala niya kung paano niya sinisigurong ang bawat sulok ay may kwento, na ang bawat tasa ng kape ay may kasamang ngiti at pakikipag-usap. Iyon ang tipuso ng kanyang negosyo. Sa isang iglap ng katapangang hindi niya alam kung saan nanggaling, lumapit siya kay Marco. Sir, bulong niya, gamit ang formal na tawag na nakasanayan niya. Okay lang po ba kung may sabihin ako? Tumingin si Marco sa kanya, ang mga mata ay nagpapakita ng iritasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita na si Ara, ang boses ay mahina ngunit matatag. Ang mga turista pong Hapon, ang hinahanap po nila ay karanasan. Yung omotenashi, yung buong pusong pag-aasikaso. Baka po pwedeng idagdag sa disenyo ang isang hardin na may mga lokal na bulaklak o isang maliit na coffee bar na naghahain ng kapeng barako para maramdaman nila ang kultura ng Pilipinas. Natigilan si Marco. Tinitigan niya si Ara na para bang ayon lang niya ito nakita. May kislap ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Walang sabi-sabing bumaling siya muli kay Ing Itanaka at nagsalita, isinasama ang mga ideya ni Ara sa kanyang paliwanag. Ilang sandali pa, ang nakakunot na noo ni Ing Itanaka ay unti-unting nawala, napalitan ng isang tango at isang maliit na ngiti. Nakahinga ng maluwag si Marco. Nang makaalis si Ing Itanaka, lumingon siya kay Ara. Walang kisalamat, walang papuri. Ngunit sa paraan ng pagtingin niya sa kanya, may nagbago. Isang maliit na bitak ang lumitaw sa pader na yelo. Kalaunan, habang nakaupo sila sa kanilang mesa, isang grupo ng mga amiga ni Doña Elvira ang lumapit. Tiningnan nila si Ara na may halong pag-usisa at pangmamaliit. Elvira, ito na ba ang bago mong manugang? Tanong ng isang babae. Ngumiti si Doña Elvira ng peke. Siya nga. Hayaan nyo na, hindi sanay sa ganitong mga pagtitipon. Galing probinsya, alam nyo na.
Ang mga salita ay sinabi na parang isang biro, ngunit ang lason ay malinaw. Namula ang mukha ni Ara. Yumuko siya, nais na lamang na maglaho. Inaasahan niyang mananahimik lang si Marco, gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. She is the wife, Mom, mariing sabi ni Marco, ang boses niya ay sapat na para marinig ng buong mesa. Natahimik ang lahat. And she is smarter than most people in this room. Napatingin si Ara kay Marco, hindi makapaniwala. Ang puso niya ay biglang tumibok ng mabilis. Ipinagtanggol siya nito. Sa harap ng ina nito. Sa harap ng lahat. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pag-asang matagal na niyang ibinaon. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ara. Ang mga salita ni Marco ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig, at natagpuan niya si Marco sa library, napapalibutan ng mga dokumento, ang mukha'y gusot sa stress. Mukhang hindi pa ito tapos magtrabaho. Nang walang pag-aalinlangan, dumiretso si Ara sa kusina. Kumuha siya ng kapeng barako na personal niyang dinala mula sa Batangas. Tahimik siyang nagtimpla, ang bango ng pamilyar na kape ay pumuno sa hangin. Dinala niya ang tasa sa library at maingat na inilapag sa tabi ni Marco. Nag-angat ng tingin si Marco, mukhang nagulat. Kape mula sa atin, mahinang sabi ni Ara. Tinitigan ni Marco ang tasa, pagkatapos ay si Ara. Mayroong hindi maipaliwanag na emosyon sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang tasa at humigop. Napapikit siya sandali at sa isang iglap, nawala ang kunot sa kanyang noo. Hindi sila nagsalita. Naupo lang si Ara sa silyang nasa tapat niya, at ipinagpatuloy ni Marco ang kanyang pagbabasa habang dahan-dahang iniinom ang kape. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat. Ito ay magaan, payapa. Sa sandaling iyon, hindi sila ang sihi at ang asawang papel. Sila ay dalawang taong nagkakaintindihan sa gitna ng gabi, sa pamamagitan ng isang tasa ng kape. Ang pag-asa sa puso ni Ara ay nagsimulang mamukadkad. Kinabukasan, gabi na nang umuwi si Marco. Mula sa itaas ng hagdanan, nakita ni Ara na pajuwang-giwang ito. Lasing. Bumaba siya, nag-aalala. Marco, okay ka lang? Tanong niya, hinawakan ito sa braso para alalayan. Humarap ito sa kanya, ang mga matay malabo at hindi nakapokus. Ngunit ang tinitingnan niya ay hindi si Ara. Tila ba tumatagos ang kanyang tingin, nakikita ang isang multo mula sa nakaraan. Inangat niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Ara. Isang kilos na nagpatigil sa paghinga nito. Ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Ara. Isabel D. Bulong ni Marco, ang pangalan ay dumaan sa kanyang mga labi na parang isang panalangin at isang sumpa. Bakit mo ako niloko? Nabitawan ni Ara ang braso ni Marco na para siyang napaso. Ang init na naramdaman niya kanina lang ay biglang napalitan ng nagielong lamig. Isabel. Iyon pala ang pangalan ng multo. Ang babaeng unang sumira sa puso ng lalaking kaharap niya. At sa mga mata nitong lasing, hindi si Ara ang nakikita nito. Isa lamang siyang anino, isang pamalit sa babaeng hindi nito malimutan. Ang maliit na pag-asang namumukadkad sa puso ni Ara ay biglang nalanta, namatay bago pa man ito mamulaklak ng lubusan. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang masakit na paalala, para kay Marco, hindi siya si Ara. At marahil, hindi siya magiging si Ara. Siya ay palaging magiging isang hindi. Hindi si Lara. Hindi si Isabel. Walang salitang tinalikuran niya si Marco at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang silid. Hindi niya ito nilingon. Hindi niya nais na makita nito ang mga luhang nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Isinara niya ang pinto ng kanyang kwarto at sumandal dito, ang katahimikan ay muling naging kaaway. Ang mga bitak sa pader na yelo ay naroon pa rin, ngunit ngayon, naintindihan na niya. Ang mga iyon ay hindi para sa kanya. Ang mga iyon ay para sa isang alaala, para sa isang multong hindi siya. At ang katotohanan iyon ay mas masakit pa kaysa sa kahit anong pang-insulto ni Doña Elvira. Kinabukasan, nagising si Marco na may mabigat na pakiramdam at kumikirot na ulo. Ang unang liwanag ng araw ay dumadampi sa sahig ng kanyang silid, ngunit para sa kanya, ang umaga ay kasing dilim ng gabi.
Dahan-dahan, parang mga pira-pirasong bubog, bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari. Ang sobrang alak, ang pag-uwing pajuwang-giwang, ang pag-aalala sa mukha ni Ara, at ang pangalang lumabas sa kanyang bibig. Isabel. Napamura si Marco sa kanyang isip. Napahilamos siya sa kanyang mukha, ang pagkadismaya sa sarili ay mas matindi pa kaysa sa kanyang hangover. Bakit? Bakit niya sinabi ang pangalang iyon? Ilang taon na niyang ibinaon ang alaalang iyon, ang sakit ng pagkakanulo na iyon. Akala niya ay tapos na. Ngunit kagabi, sa isang iglap ng kahinaan, bumalik ang multo. At ang pinakamasama sa lahat ay ang ekspresyon sa mukha ni Ara bago ito tumalikod. Ang kislap ng pag-asa sa mga mata nito, na biglang namatay at napalitan ng pamilyar na kalungkutan. Nakita niya iyon. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang kirot na nakita niya sa mga mata nito ay mas masakit pa kaysa sa sarili niyang alaala ng nakaraan. Sa loob ng ilang linggo, nagsisimula na siyang makita ito, hindi bilang kapalit, kundi bilang si Ara, ang babaeng tahimik, matalino at may dignidad. At sinira niya ang lahat ng iyon sa isang salita. Bumangon siya, ang isip ay gulong-gulo. Kailangan niyang ayusin ito. Ngunit paano? Hindi siya marunong humingi ng tawad. Ang mga Valderrama ay hindi humihingi ng tawad, sila ay nag-uutos, nagdidikta. Pumunta siya sa kusina, umaasang makikita ito roon, ngunit wala. Tahimik ang buong bahay. Sa isang sulok ng kitchen counter, nakita niya ang paborito nitong pastry na laging binibili ng kanilang katulong. Kumuha siya ng isang piraso at inilagay sa isang plato. Kumuha siya ng isang maliit na papel at ballpen. Nagsimula siyang magsulat, ngunit huminto. Anong sasabihin niya? Patawad sa nangyari kagabi dahil lasing ako at nagkamali. Tunog lalong nakakainsulto. Sa huli, isang salita lang ang naisulat niya. Sorry. Iniwan niya ang plato at ang maliit na sulat sa lamesa kung saan ito laging umuupo. Isang kilos na awkward at hindi sapat, ngunit iyon lang ang kaya niyang gawin. Sa buong maghapon, hindi niya ito halos nakita. Kung magkakasalubong man sila sa pasilyo, yumuyuko lang ito at nagmamadaling umalis. Ang kapayapaang namagitan sa kanila ng ilang araw ay biglang naglaho, napalitan ng isang pader na mas mataas at mas matibay pa kaysa dati. Naiinis si Marco sa sarili, ngunit mas naiinis siya sa katotohanang apektado siya nito. Gabi na. Muli, mag-isa si Marco sa kanyang library, sinusubukang ibaon ang sarili sa trabaho, ngunit ang mukha ni Ara ay pilit na sumisingit sa kanyang isipan. Bigla, nabasag ang katahimikan ng mansyon ng malakas at desperadong pagtunog ng doorbell. Sunod-sunod. Walang patid. Sino naman ang pupunta sa ganitong oras ng gabi? Bumaba siya, ang nooy nakakunot. Pagbukas niya ng pinto, isang figura ang halos bumagsak sa kanyang mga braso. Amoy ulan at takot. Nang makita niya kung sino iyon, natigilan si Marco. Ang buhok nito ay gusot, ang damit ay lukot, at ang mukha ay basang-basa ng luha. Si Lara. Tulong. Marco, tulungan mo ako. Sabi nito sa pagitan ng mga hikbi, nanginginig sa takot. Mabilis na hinila ni Marco si Lara papasok at isinara ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Anong nangyari sa'yo? Sa ingay, bumaba si Ara mula sa kanyang silid. Lara, gulat na sigaw nito at agad na tumakbo palapit sa kapatid, niyakap ito ng mahigpit. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Saan ka nanggaling? Sa gitna ng sala, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng chandelier, mas naging malinaw ang lahat. May mga pasa sa braso ni Lara, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hindi pa nakita ni Marco kahit kanino. Umalis siya, sinabi niyang pakakasalan niya ako, pero nagsinungaling siya. Humahagulgol si Lara. Sinaktan niya ako, Marco. Ara, natatakot ako. Sino? Sinong nanakit sa'yo, Lara? Tanong ni Ara, ang boses ay nag-aalala. Humigpit ang hawak ni Lara sa braso ng kanyang ate. Tumingin siya kay Marco, ang mga matay puno ng pagsusumamo at kahihiyan. Huminga siya ng malalim bago sabihin ang isang katotohanang yayanig sa kanilang lahat. Buntis ako. Nabitawan ni Ara ang kanyang kapatid. Napatingin si Marco kay Lara, hindi makapaniwala. Ngunit may mas malala pa. Sino ang ama? Tanong ni Marco, ang boses ay mababa at mapanganib. Muling humikbi si Lara,
ang pangalan ay tila isang laso na ayaw niyang bigkasin. Si Anton. Anton Sandoval. Sa isang iglap, ang lahat ng pagkalito at awa sa sistema ni Marco ay napalitan ng isang malamig at nakakapasong galit. Anton Sandoval. Ang kanyang mortal na kaaway sa negosyo. Ang lalaking ilang taon nang sinusubukang sirain ang Valderrama Corporation. Nagtayuan ang mga balahibo sa kanyang batok. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Hindi ito simpleng pagtaka sa kasal. Isa itong planadong pag-atake. Ginamit niya ako, patuloy ni Lara. Ginamit niya ako para makuha ang tiwala ko, para makakuha ng impormasyon tungkol sa kumpanya, at ngayong nalaman niyang buntis ako, ayaw na niya akong panagutan. Tinatakot niya ako, Lee. Bago pa man may makapagsalita, biglang tumunog ang cellphone ni Lara na nasa ibabaw ng mesa. Nagliwanag ang screen, ipinapakita ang pangalan ng tumatawag. Anton. Napatitig ang tatlo sa kumikinang na screen na para bang isa itong bomba na sasabog anumang oras. Si Ara ay napahawak sa kanyang bibig, ang mga mata ay ng lalaki sa takot. Si Lara ay napaurong na parang nakakita ng multo. Walang pag-aalinlangan, dinampot ni Marco ang telepono. Tumingin siya sa mga mata ni Ara, isang tinging nagsasabing ako ang bahala dito. Ay slide niya ang berdeng icon at itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Isang mayabang at mapanuyang boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Hello, mahal ko? Handa ka na bang bumalik sa akin? O baka gusto mo nang ipakita ko sa lahat ang Sandoval, putol ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng yelo. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, isang masamang tawa ang narinig ni Marco. Valderrama. So, ang taksil kong nobya ay tumakbo na pala sa bayaw niyang dehado. How touching. Anong kailangan mo, diretso sa puntong tanong ni Marco. Simple lang, Valderrama, sabi ni Anton, ang tono ay puno ng pagtatagumpay. May video ako ng kapatid ng asawa mo. Mga video na siguradong ikasisira hindi lang niya, kundi ng buong pamilya de la Cruz at Valderrama. Ibigay mo sa akin ang access sa V-Resorts Project. Iatras mo ang bid mo. Kundi buong Pilipinas ang makakapanood. Nakatayo si Marco sa gitna ng kanyang sala, hawak ang telepono, ang mga daliri halos bumaon na sa metal na case. Sa kanyang harapan ay ang dalawang babaeng nagdulot ng gulo sa kanyang buhay. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang boses sa kabilang linya, ang boses ng kanyang tunay na kaaway. At sa isip niya, isa lang ang tumatakbo. Sumpain ka, Anton Sandoval. Sisirain kita. Ang banta ni Anton Sandoval ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng tahimik na gabi, winasak ang anumang natitirang kapayapaan sa mansyon ng mga Valderrama. Para kay Ara, ang takot para sa kapatid ay mas matindi pa kaysa sa sarili niyang mga problema. Nakita niya ang panginginig ni Lara, ang kahihiyan at terror sa mga mata nito, at isang mabangis na proteksyon ang umapaw sa kanyang puso. Hinding-hindi niya hahayaang may masamang mangyari dito. Sa sumunod na mga oras, ang library ni Marco, ang lugar na dati simbolo ng kanyang pagiging dayuhan, ay naging kanilang war room. Inalagaan muna ni Ara si Lara, pinainom ng maligamam na gatas at pinakalma, bago niya ito ihatid sa isang guest room. Pagkatapos, bumalik siya sa library kung saan naghihintay si Marco. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi sila ang CE at ang asawang papel. Sila ay naging isang pangkat. Isang alyansang isinilang mula sa desperasyon. Hindi tayo pwedeng magpadala sa banta niya, sabi ni Marco, ang boses ay matigas habang pabalik-balik na naglalakad sa harap ng bintana. Kapag ibinigay natin ang V-Resorts Project, wala nang katapusan ang pangingikil niya. Anong gagawin natin? Tanong ni Ara, ang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Ang video. Paano kung totoo ang sinasabi niya? Huminto si Marco at humarap sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang bagay na hindi pa niya nakita rito dati, pagtitiwala. Kailangan nating alamin kung ano ang hawak niya. At kailangan nating protektahan si Lara. Sa ngayon, dito lang siya sa mansyon. Walang pwedeng makaalam na nandito siya. Tumango si Ara. Paano ang pamilya namin? Ang mga magulang ko? Ako nang bahala roon, mabilis na sagot ni Marco.
Sasabihin kong nag-usap kami ni Lara at nagpasya siyang magbakasyon muna para mag-isip. Ako ang haharap sa kanila. Sa gitna ng unos, naramdaman ni Ara ang isang kakaibang kapanatagan. Sa tabi ni Marco, pakiramdam niya ay may pag-asa. Magkasama silang nag-isip ng mga plano, nagtalakayan ng mga posibilidad. Nakita niya ang talas ng isip nito, ang pagiging desidido. Siya naman, sa kanyang tahimik na paraan, ay nagbigay ng mga mungkahi mula sa puso, kung paano kakausapin si Lara, kung ano ang mga posibleng kahinaan ni Anton base sa mga kwento ng kapatid niya. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ni Ara ang kasunduan, ang mga pader sa pagitan nila. Sa mga sandaling iyon, sila ay si Marco at Ara, magkakampi laban sa mundo. Kinabukasan, habang abala si Marco sa pakikipag-ugnayan sa kanyang security team, si Ara naman ay abala sa pag-aalaga kay Lara. Habang papunta siya sa kusina para kumuha ng pagkain, napadaan siya sa hardin. Doon, nakita niya si Doña Elvira, nakatalikod, may kausap sa cellphone. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit isang pangalan ang narinig niya na nagpatigil sa kanyang paglalakad. Anthony. Napahinto si Ara, ang puso niya ibiglang kumabog ng malakas. Nagtago siya sa likod ng isang haligi, ang hininga ipinipigilan. Nandito siya, rinig niyang sabi ni Doña Elvira, ang boses ay mahina ngunit puno ng galit. Isang malaking eskandalo. Alam ko. Gawin mo ang kailangan mong gawin para mawala ang babaeng yan sa buhay ng anak ko. Hindi lang ang kapatid niya, kundi pati na rin siya. Ayokong makita ang pagmumukha niya sa pamamahay na ito. Naramdaman ni Ara ang paglamig ng kanyang dugo. Ang tinutukoy ni Doña Elvira ay hindi lang si Lara. Tinutukoy din siya nito. Ang biyenan niya nakikipagsabuatan sa lalaking sumisira sa buhay ng kapatid niya, sa lalaking nagbabanta sa kanilang pamilya. Isang pagtataksil na napakasakit at napakabigat. Naramdaman niya ang pagkahilo. Gusto niyang sugurin ito, isumbat ang lahat, ngunit natalo siya ng takot. Anong laban niya sa isang Valderrama sa loob mismo ng teritoryo nito? Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa itaas, ang daladalang tray ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Buong araw, binabagabag siya ng kanyang narinig. Sasabihin ba niya kay Marco? Maniniwala ba ito sa kanya laban sa sarili nitong ina? Ang maliit na tiwalang nagsimulang mabuo sa pagitan nila ay napakababaw pa. Isang maling akusasyon lang ay maaaring mawasak ang lahat. Kinagabihan, ang kanyang pinakamasamang takot ay nagkatotoo. Pumasok si Marco sa silid kung nasaan sila ni Lara. Ang mukha nito ay madilim, walang emosyon. Hindi ito ang Marco na kasama niya kagabi sa library. Ito ang dating Marco, ang malamig na si. May dala itong isang folder. Ara, kailangan kitang makausap. Sa labas, sabi nito, ang boses ay matigas. Nagpaalam si Ara kay Lara at sumunod kay Marco sa pasilyo. Huminto ito at humarap sa kanya. Walang pasubali, ibinigay nito sa kanya ang folder. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga printout ng ilang email. Ang mga email ay naglalaman ng mga sensitibong impormasyon tungkol sa V-Resorts Project, ang mismong proyektong gusto ni Anton. Ang mga email ay ipinadala mula sa isang dummy account, ngunit ang nakapangingilabot ay ang digital footprint na nakakabit dito, ang address ng computer sa library ng mansyon. Sa oras na si Ara lang ang gising at nagtimpla ng kape para kay Marco noong isang gabi. At ang email address na pinadalhan isang alias na natukoy ng security team ni Marco na konektado kay Anton Sandoval. Isang bitag. At siya ang nasa gitna nito. Si Mama ang nagbigay sa akin yan, sabi ni Marco, ang boses ay walang laman, ngunit nakita ni Ara ang sakit at pagkalito sa mga mata nito. Ang pagdududang pilit nitong nilalabanan. Tumingala si Ara mula sa mga papel, ang mga mata ng lalaki sa hindi makapaniwalang sakit. Hindi ako ang gumawa nito, Marco. Alam mo yan. Gusto kong maniwala sa'yo, Ara. Pero lahat ng ebidensya, hindi nito matapos ang sasabihin. Ang sugat ng nakaraang pagkakanulo ni Isabel ay muling bumubukas. Isang patibong ito, Marco, giit ni Ara, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Ang nanay mo narinig ko siya. Huwag mong isama si Mama dito, putol ni Marco, ang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. Natahimik si Ara. Doon niya naintindihan. Sa huli, dugo pa rin ang mangingibabaw. Dugo ng Valderrama.
Huminga ng malalim si Marco, tila sinusubukang pakalmahin ang sarili. Tinitigan niya si Ara ng diretso sa mata, ang tingin ay puno ng bigat ng kanyang nakaraan at ng kasalukuyang pagdududa. Inilahad niya ang folder na para bang isa itong hatol. Sabihin mo sa akin ang totoo, Ara, sabi niya, ang boses niya ay naglalaman ng lahat ng sakit at hinala na pilit niyang winawaksi. Ikaw ba ang gumawa nito? Ang tanong ay kumawala sa bibig ni Marco bago pa niya ito mapigilan at sa sandaling masabi niya ito, nais niyang bawiin. Ang tanong ay hindi para kay Ara. Iyon ay para sa multo ni Isabel, para sa takot na matagal nang nakakapit sa kanyang puso. Nakatitig siya sa mga mata ni Ara. Nakita niya ang sakit, ang pagkadismaya, ngunit wala siyang nakitang kasinungalingan. Wala siyang nakitang pagkukunwari. Ang nakita niya ay ang parehong babaeng nagtimpla sa kanya ng kape sa gitna ng gabi, ang babaeng nagligtas sa kanya mula sa kahihiyan sa harap ni Eng Tanaka. Ang babaeng buong tapang na hinarap ang isang kasal na hindi para sa kanya para iligtas ang pamilya nito. Sa kabilang banda, naroon ang ebidensya. Ang mga email, ang V-address, at ang salita ng kanyang ina. Ang kanyang ina, na kahit gaano pa kalupit minsan, ay ina pa rin niya. Isang digmaan ang nagaganap sa loob ni Marco. Ang isip niya, na sinanay na maniwala sa datos at ebidensya, ay sumisigaw na nagkasala si Ara. Ngunit ang kanyang puso, isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang kinalimutan, ay sumisigaw ng ibang pangalan. Tiwala. Kinailangan niyang pumili. Huminga siya ng malalim at gumawa ng isang desisyon. Isang desisyon na maaaring sumira sa kanya, o maaaring magpalaya sa kanya. Pinili niyang pakinggan ang kanyang puso. Pinanatili niyang malamig at walang emosyon ang kanyang mukha. Hindi ka na pwedeng manatili dito habang iniimbestigahan namin ito, sabi niya sa tonong pinal at walang awa. Umalis ka muna sa pamamahay na to. Nakita niya ang huling kislap ng pag-asa sa mga mata ni Ara na mamatay. Nakita niya itong tumango ng dahan-dahan, ang mukha'y blanko sa pagtanggap ng pagkatalo. Sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, gusto niyang bawiin ang kanyang sinabi, gusto niya itong yakapin at sabihing naniniwala siya. Ngunit alam niyang ito ang tanging paraan. Para malinlang ang kalaban, kailangan mo munang linlangin ang iyong mga kakampi. Habang si Ara ay tahimik na tumatalikod para bumalik sa silid ni Lara, mabilis na kinuha ni Marco ang kanyang cellphone. Sa ilalim ng mesang nakatago sa paningin, nagtipa siya ng isang maikling mensahe at ipinadala ito kay Ara. Trust me. It's a show. Umaasa siyang mababasa nito bago pa man ito tuluyang mawala ng pag-asa. Ngayon, kailangan niyang kumilos ng mabilis. Pinuntahan niya ang kanyang ina sa sala. Ipinakita niya rito ang folder. Salamat sa impormasyon, Mom. Inutusan ko na siyang umalis. Kakausapin ko na si Sandoval. Ibibigay ko na ang gusto niya para matapos na to. Nakita niya ang panandaliang pagtatagumpay sa mga mata ni Doña Elvira, bago ito napalitan ng kunwaring pag-aalala. Mabuti naman, anak. Para sa kapakanan ng pamilya. Para sa kapakanan ng pamilya, ulit ni Marco, ang mga salita ay may pait na siya lang ang nakakaalam. Agad niyang tinawagan si Anton Sandoval. Panalo ka na, sabi niya, pinuno ng pagkatalo ang kanyang boses. Magpatawag ako ng emergency board meeting bukas. Doon, formal kong iatras ang bid ng Valderrama Corp. Sa V-Resorts. I delete mo ang video. Lahat ng kopya. Isang mayabang na tawa ang narinig niya. Magaling, Valderrama. Ganyan nga. Alam mo kung saan lulugar. Pagkababa ng telepono, agad na tinawagan ni Marco ang pinuno ng kanyang security team, isang dating militar na pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Rico, may plano ako. Kailangan kong mag-set up ng isang bitad. At kailangan kong gawin ito ng perpekto. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Si Ara, nalihim niyang pinapunta sa isang ligtas na kondo-unit, ang magiging huling pyesa. Kailangan niyang makuha ang tiwala ni Anton sa huling sandali. Kinabukasan, ang boardroom ng Valderrama Corporation ay puno ng tensyon. Naroon ang lahat ng miyembro ng board, kasama si Doña Elvira na nakaupo sa tabi ni Marco, ang mukha'y nagpapakita ng otoridad. Maya-maya, dumating si Anton Sandoval, ang mukha'y puno ng pagmamayabang. Isinama siya bilang isang key consultant para sa pulong.
Bago tayo magsimula, panimula ni Marco, nais kong linawin ang ilang bagay tungkol sa V-Resorts Project. Nakangisi si Anton. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ngunit bago iyon, patuloy ni Marco, mayroon tayong isang panauhin. Bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok si Ara. Gulat ang makikita sa mukha ng lahat, lalo na kay Doña Elvira at Anton. Naglakad si Ara papalapit kay Anton. May ibibigay lang ako sa'yo, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Inabot niya ang isang maliit na flash drive. Laman niyan ang lahat ng kailangan mo. Mga financial projection, mga blueprint lahat. Ibigay mo lang sa akin ang video. Pakiusap. Kinuha ni Anton ang flash drive, ang kanyang ngisi ay lalong lumapad. Si Valderrama? Kahit ang asawa mo, alam kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Nga, sabi ni Marco, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lalo na't ang flash drive na iyan ay may kasamang software na kumokopya ng lahat ng laman ng computer mo sa sandaling isaksak mo iyan. Kasama na ang orihinal na kopya ng video at ang isa pang video na mas interesante. Nawala ang ngiti sa mukha ni Anton. Anong pinagsasabi mo? At habang nag-uusap tayo, patuloy ni Marco, ang buong pag-uusap na ito, kasama na ang pag-amin mong nangikil ka, ay nakarecord at live na pinapanood ng legal team ko. Tumingin siya sa isang one-way mirror sa gilid ng kwarto. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at pumasok ang mga security personnel. Sandoval, sumama po kayo sa amin. Nataranta si Anton. Tumingin siya kay Doña Elvira, naghahanap ng tulong. Doña, sabihin niyo sa kanila. May usapan tayo. Lahat ng mata sa silid ay napunta kay Doña Elvira. Namutla ito. At doon, ipinalabas ni Marco ang kanyang huling baraha. Isa pa pala, sabi niya, at pinindot ang isang remote. Isang audio file ang tumugtog sa speaker ng boardroom, malinaw at hindi maikakaila. Iyon ang pag-uusap ni Doña Elvira at Anton sa telepono. Gawin mo ang kailangan mong gawin para mawala ang babaeng yan sa buhay ng anak ko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Doña Elvira ay napatingin kay Marco, ang mga matain ng lalaki sa pagkagulat at pagtataksil. Hindi siya makapaniwala na kaya itong gawin ng sarili niyang anak. Ang pagtatagumpay ni Marco ay may kasamang pait. Napatunayan niyang tama siya sa pagtitiwala kay Ara, ngunit ang kapalit ay ang pagsira sa imahe ng sarili niyang ina sa harap ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, habang dinadala ng security si Anton palabas, napahawak si Doña Elvira sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, ang paghinga ay naging mabilis at hirap. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang bibig bago siya nawala ng balanse at bumagsak mula sa kanyang upuan. Mom, sigaw ni Marco, ang galit ay napalitan ng bigla ang takot. Nagsigawan ang mga tao. May tumawag ng ambulansya. Nagkagulo ang lahat. Sa gitna ng lahat ng ito, si Marco ay nakatayo, natigilan. Sa isang dulo ng silid ay ang kanyang inang dinadala ng mga mediko, ang buhay nito ay nasa bingit ng alanganin. Sa kabilang dulo naman ay si Ara, nakatayo ng tahimik, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, isang tahimik na saksi sa lahat ng nangyari. Kinailangan na naman niyang pumili. Ang mga sandali pagkatapos ng pagbagsak ni Doña Elvira ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga sigaw, mga yabag na nagmamadali, at ang nakakabinging tunog ng sirena ng ambulansya. Para kay Ara, ang mundo ay tila gumalaw sa mabagal na paraan. Nakita niya ang pagtakbo ng mga mediko papasok, ang pag-asikaso nila sa walang malay na biyenan, at ang pagkataranta sa mukha ng lahat. Ngunit ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa isang tao, si Marco. Nakita niya itong nakatayo sa gitna ng kaguluhan, ang matikas na tindig ay tila gumuho. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakayuko, ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Nakita niya ang pagtatalo sa mukha nito, ang tungkulin bilang isang anak laban sa nararamdaman nito bilang isang lalaki. Habang inilalabas ng mga mediko si Doña Elvira sa isang stretcher, napatingin si Marco sa direksyon niya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng silid na puno ng tao. Walang salitang namagitan sa kanila, ngunit sa isang tingin na iyon, tila isang buong pag-uusap ang naganap. Nakita ni Ara ang kanyang sakit, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pagkalito. At nakita niya ang isang tanong, ano na ngayon? Sinundan ni Marco ang stretcher hanggang sa pintuan ng ambulansya.
Alagaan niyo po siya, sabi niya sa mga doktor, ang boses ay basag. Pagkasara ng pinto ng ambulansya, huminto ito. Inaasahan ni Ara na sasakay ito sa sarili niyang kotse at susunod sa ospital. Iyon ang gagawin ng isang mabuting anak. Ngunit sa halip, huminga ito ng malalim, ipinikit ang mga mata sandali at lumingon. Naglakad ito pabalik, nilagpasan ang mga nagbubulungang miyembro ng board, at dumiretso sa kinatatayuan ni Ara. Walang salitang hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay isang sorpresa, isang pangakong hindi niya inaasahan. Halika na, bulong ni Marco, sapat lang para marinig niya. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Ang dalawang salitang iyon ay tumagos sa puso ni Ara. Hindi umuwi ka na o umuwi ako. Kundi tayo. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang mayroon siyang lugar sa tabi nito. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay tahimik, ngunit hindi na ito ang mabigat na katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa, isang paghihintay. Pagdating nila sa bahay na walang laman, dinala siya ni Marco sa veranda kung saan tanaw ang malawak na hardin. Doon, sa ilalim ng papalubog na araw, sa wakas ay nagsalita ito. Ara, patawarin mo ako, simula niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Sa lahat ng pagdududa. Sa lahat ng sakit na naidulot ko. Tumingin siya sa mga mata ni Ara. Ang totoo, ang kasal na to hindi lang ito para sa resorts. May utang na loob ako sa tatay mo. Noong nagsisimula pa lang ang Valderrama Corp, ang bangko ay malapit nang kunin ang lahat sa amin. Ang tatay mo, kahit maliit lang ang negosyo niya noon, ang tanging naglakas loob na magpautang sa amin. Yun ang nagsalba sa pamilya ko. Ang kasal na ito sana ang paraan ko para suklian ang kabutihan niya nang hindi nasisira ang orgulyo niya. Pero ginawa ko ang lahat sa maling paraan. Natigilan si Ara. Isang sikretong hindi niya kailanman nalaman. At si Isabel D. Patuloy ni Marco, siya ang unang babaeng minahal ko. At siya rin ang unang taong nagtaksil sa akin. Ninakaw niya ang mga ideya ko at ibinigay sa kalaban. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako muling magtitiwala. Na ang pag-ibig ay isang kahinaan. Kaya itinayo ko ang mga pader na to. Tumingin siya kay Ara, ang mga matay puno ng emosyong ayon lang nito, hinayaang makita ng iba. Pero unti-unti, nang hindi ko namamalayan, sinira mo ang mga pader na iyon, Ara. Sa bawat tasa ng kape, sa bawat tahimik na pag-unawa, sa bawat pagtitiis mo. Minahal kita nang hindi ko alam na minamahal na pala kita. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ni Ara. Marco D. Patawarin mo ako, Ara, ulit niya. Kung masyado nang huli ang lahat, maiintindihan ko. Umiling si Ara, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng mga luha. Hindi pa huli ang lahat. Inamin din niya ang kanyang lihim, ang matagal na niyang pagtingin dito mula sa malayo, ang sakit ng pagiging pamalit, at ang pag-asang hindi namatay sa kabila ng lahat. Sa sandaling iyon, sa veranda na iyon, lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyang gumuho. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa ospital. Si Doña Elvira ay stable na, ngunit malungkot at talunan. Walang nagsalita. Iniwan lang ni Ara ang isang baso ng tubig sa tabi ng kama nito. Isang tahimik na alay ng kapatawaran. Ilang buwan ang lumipas. Ang mansyon ng mga Valderrama ay unti-unting napuno ng init at buhay. Si Lara, sa tulong nila, ay nagsimulang muli. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis at palakihin ang kanyang anak ng may dignidad. Si Doña Elvira, matapos ang mahabang pagpapagaling, ay nanatiling tahimik, ngunit may pagbabago na sa kanyang mga mata. Isang hapon, dinala ni Marco si Ara sa Batangas. Ngunit hindi sa luma nilang bahay. Dinala siya nito sa isang bagong tayong coffee shop, mas malaki at mas maganda kaysa sa dati niyang pangarap. Binili ko ang lupa, sabi ni Marco. Pero ikaw ang may-ari ng negosyo. Ito ang mundo mo, Ara. Sa harap ng coffee shop, sa gitna ng mabangong amoy ng kape at lupa, lumuhod si Marco. Inilabas niya ang isang maliit na kahon. Sa loob, isang singsing na simple ngunit elegante. Amara de la Cruz, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi bilang kapalit, hindi dahil sa utang na loob, kundi bilang ikaw. Dahil mahal kita. Pakasalan mo ako, ulit. This time, for real.
Tumulo ang luha sa mga mata ni Ara, ngunit ngayon, ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Bulong niya. Marco. Pakakasalan kita. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Habang nakayakap sila, nakatingin sa kanilang kinabukasan na kasing bangon ng kaping barako, naintindihan ni Ara ang lahat. Ang pag-ibig ay hindi pala isang perpektong kwento na itinakda mula sa simula. Minsan, ito ay isang magulo at masakit na paglalakbay. Isang kasunduang nabasag, para lamang mabuo muli, mas matatag, mas totoo, at itinayo sa pundasyon ng pagpapatawad, pagtanggap, at isang pag-ibig na piniling pagyamanin araw-araw. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Ara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa bawat kabanata, sa bawat luha, sa bawat ngiti, at sa bawat tibok ng puso ni na Ara at Marco. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isang paglalakbay na puno rin ng iba't ibang emosyon. Naramdaman ko ang bigat ng sakripisyo ni Ara, ang lamig ng pader na itinayo ni Marco, at ang init ng pag-ibig na dahan-dahang namuo sa pagitan nilang dalawa. Sa pamamagitan ng kanilang karanasan, nais kong ipahiwatig na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging isang perpektong fairy tale. Ito ay isang pagpili, isang desisyong ginagawa araw-araw. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas sa gitna ng kahinaan, sa pagpiling magpatawad kahit gaano kasakit, at sa pagbibigay ng tiwala kahit may takot. Ito ay ang pagkakita sa kagandahan ng isang pag-ibig na hindi itinakda, kundi binuo. Sana po, sa kwento nilang ito, ay may naiwan akong isang munting aral o inspirasyon sa inyong mga puso, na kahit sa pinakamadilim na unos, laging may pag-asang naghihintay sa dulo. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong eksena ang hindi ninyo malilimutan? Ikinagagalak kong basahin ang inyong mga saloobin at komento sa ibaba. Muli, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at pag-asa.